Masaklap ang sinapit ng isang lola sa Batangas. Natutulog lang ang matanda sa kanyang bahay nang atakihin at pagtatagain siya ng sarili niyang anak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Ang panganib walang pinipiling oras at lugar. Ang isang senior citizen sa Talisay, Batangas, pinatay sa loob mismo ng kanyang tahanan at ang salarin, sarili niyang anak. Labis ang pagdadalamhati ngayon ng pamilya at mga kaibigan ng 73 anyos na si Lola Puring sa biglaan niyang pagkamatay. Alas 11:20 ng gabi noong Martes, mahimbing siyang natutulog sa sofa sa kanilang bahay sa Balagbag, Barangay Aya, Talisay sa Batangas. Nang walang sabi-sabi siyang pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad niyang ikinamatay. Ang suspect, ang 40 anyos niyang sariling anak, hindi pa siya nakontento at pinasok pa ang katabi nilang bahay. Inatake niya rin ng taga ang 2 menor de edad na pamangkin at isang 39 anyos na babaeng pinsan sa mabilis na tumakas. Mabuti na lang, nadala agad sa ospital ang 3 na nagpapagaling pa sa ngayon. Umaga na ng April 3 nang maaresto ang suspect sa ikinasang follow-up operation ng Talisay PNP sa Barangay Kiling sa Talisay. Ang suspect hindi makausap ng maayos na ayon sa mga kaanak ay may problema umano sa pag-iisip. Ang binabanggit po ng kanyang mga kapamilya, parang may mental disorder. But to be proven pa po through medical evaluation po niya, nag-aano pa po kami ng iba pang motive kung bakit niya po nagawa yung krimen. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Talisay PNP ang suspect na mahaharap sa kasong parricide at multiple frustrated murder. Kung meron po tayo mga kamag-anak, kumbaga po ay iba na ang way ng pagsitungo po, ay maaari pong ilapit po sa ating mga kapulisan para po ma-assist sila kung saan po magandang dalhin, paano po natin mapipigilan yung mga ganitong insidente. Ang utak, mapaglaro at makapangyarihan, kaya mahalagang bigyang pansin ang mga problemang akala natin ay nasa isip lang. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Alamin pa natin ang kwento sa likod ng masalimuot na krimeng ito. Nakasama natin si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, bago nangyari ang krimen na ito, yung magnanay, no? Kamusta yung relasyon nila nung biktima at yung suspect? Pops J, base doon sa naging investigasyon ng Talisay PNP, nung ating natanong, okay naman yung kanilang pagsasama. Kumbaga, unexpected talaga itong nangyaring ito na nauwi sa krimen. Yung kanilang pagsasama naman kasi parang eto kasing si Lola Puring, parang etong anak na lang niyang yung suspect yung kanyang nakakasakasama din sa bahay kasi yung iba ay may mga pamilya na. Okay. So, pero na base doon sa ating pagtatanong-tanong kasi na hindi tayo nagkaroon ng chance na makakausap ng kaanak mismo since busy din sila doon sa burol at hindi pa nila kaya talaga ng kanilang emosyon. Yung sa mga kaibigan, mga nakakasama ni Lola Puring, dinescribe nila na itong anak, yung suspect, medyo isip bata daw. At meron sinasabi nila epileptic pa daw ito. Pero bukod doon, wala naman silang nababanggit na parang yung nakikitaan ba nila, yung tao na parang may tendency nga na gumawa ng krimen. So unexpected ito nung mga nakakakilala dito sa mag-ina, no? Ang reaksyon nila, nagulat talaga sila na nangyari ito. Nagulat talaga sila kasi Pops J, si Lola Puring, very active yung kanyang lifestyle. So bukod sa, hindi lang siya yung parang kahit 73 years old na siya, hindi siya yung parang nasa bahay lang, talagang nagpupunta ng nagzuzumba, may mga activities with friends. Nagzuzumba pa siya. Kaya nga yung mga tao sabi, nung nakita nila yung balita na gano'n yung nangyari, sabi, naku mami, nagzuzumba lang tayo kahapon. Bakit nabalitaan na lang nila na wala na siya? Kaya sobrang nagulat talaga sila doon sa balita. Na-establish ba na yung suspect may problema sa pag-iisip at saan siya nakapiit ngayon? Sa ngayon, Pops Ray, nasa custody siya ng Talisay PNP sa Batangas. Okay. Ayon dun sa kanilang mga kamag-anak na nakausap ng mga pulis, yun nga daw, meron silang nakikitaan nila na parang may problema nga siya sa pag-iisip. Kaso nga lang, Pops Ray, ang problema kasi, hindi ito napatignan sa eksperto. Never siyang nakapagpa-check up. Kaya kumbaga,
sa salita na lang natin masasabi na may sakit siya sa isip. Kasi kaya yun din Kumbaga ang- sa pantahan na lang nila, Oo. kumbaga naiisip nila parang kakaiba ito. Oo. At saka, Pops Jay, hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ako ng story na na-cover na ganito, na dinadahilan yung may sakit sa pag-isip. Pero lahat, hindi sila nakakapagpatingin talaga. Oo. Kaya, ang mangyayari, mapapatignan na lang, magkakaroon ng medical evaluation. Oo. Kapag may nangyari ng krimen, which is nakakalungkot. Kasi sana kung napatignan na hindi na tuloy or napunta pa sa ganung So sitwasyon. sa ngayon, to follow pa yung medical evaluation ng mismong suspect, ano? Oo, Pops Jay, tama. May iba pa bang mga anggulo tinitingnan ang mga pulis hinggil dito sa krimeng ito? Sa latest na update sa atin kanina nung kanilang hepe, si Police Major Mactal, sinabi niya na hindi naman nila sinasara yung kanilang investigasyon doon sa motibo nga na sa utak lang o yun lang sa suspect. Bukas pa rin sila sa ibang motibo, kaya sa ngayon ongoing pa yung kanilang investigation. Ngayon nga lang, wala pa talaga silang nilalabas na anggulong tinitignan nila sa ngayon. Kasi medyo maaga pa daw eh. So kung patuloy ang investigasyon, wala pang kasong isasampa dito sa suspect, tama ba? Meron nang isinampang kaso yung parricide para doon sa nanay. Tapos kasi Pops Jay, lumabas pa siya doon sa kanilang kapitbahay, sa bahay ng kanilang kaanak din. Tapos dalawang minor na pamangkin niya din yung inatake niya, pinagtataga, at saka isang pinsan niya na 39 years old. So ayun, meron din siyang tatlong sugatan din. So multiple frustrated murder naman yung isinampa doon. Pero sabi naman ng pulis kasi kung ano ipapataw na parusa, magdedepende pa to sa mga mangyayaring pagdinig. Okay, yung reaksyon ng mga kaanak, may mga nakausap ka ba? Nagbase lang tayo, Pops Jay, doon sa kanilang mga pinopost online kasi medyo mailap talaga sila sa media ngayon na humarap or magbigay ng panayam. Yun nga, na malungkot. Wala silang binabanggit pa tungkol doon sa suspect. Hindi nila sinasabi na galit sila or ganun. Hindi nila nababanggit. Nakafocus lang talaga sila doon sa pagdadalamhati, doon sa nangyari doon sa kay Lola Parin. Kapag kasi ang krimen naganap at ang suspect malapit o kamag-anak o kadugo nung mismong biktima, usually nangingilag yung mga kamag-anak na magbigay ng komento, di ba? May mga ganyan ka bang kaso na na-cover na in the past? Oo, Pops Jay. Pero tingin ko kasi, mahirap talaga kapag kagaya nito, sa kaso na to, mag-ina eh. Dugot laman eh. Iba kasi yung ibang kaso yung sabihin natin na asawa. Kahit na asawa mo, iba pa din yung sa'yo kadugo mo eh. So, yung iba nga, ang bilis na magsabing crime of passion. Oo. Eto mag-ina, no? Parang hindi mo ma-imagine. No? Kaya yung mga pulis din minsan kapag nag-i-interview tayo, hindi rin nila agad sinasagot na ganito, ganyan. Lagi nilang sinasabi na, ma'am, magkakaroon pa tayo talaga ng malalim na investigation. Correct. Kasi inaano nila, hindi naman ganun kadali, no? Na kadugo mo, mauwi sa krimen. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.